kapuna-puna po yung mga nagpapanggap o talaga naman sigurong matatalino, no, na mga Duterte haters. Napapansin po natin, nabobobo po pagdating po kay Madriaga. Ayan. Tsaka po, yung pagtatanggol po nila kay Madriaga, grabe, no? Parang nakasalalay talaga kay Madriaga yung ano eh, no? Hindi po ba kayo nagbabasa ng mga dyaryo? Hindi po ba kayo sa social media? Hindi po ba kayo aware? Napakarami na pong kasinungalingan ang lumabas. Napakarami na pong pagpapatotoo na lumabas na si Madriaga po ay nagsisinungaling. Di po ba? Mula po sa simpleng pagreregalo ng painting, no, na pinabulaanan mismo ng painter na lumikha ng neregalo ni BP Sara. Mula po dun sa simple lang po yun, no, painting, tapos po yung mga narrative po ni Madriaga noon pa na magkaklase sila ni BP Sara. Tapos ngayon po, nadagdagan po yan nung humarap po siya. Meron pa pong lumalabas sa panayam ni Ted Filon. Meron pang mga cheque na 2023. Samantalang si Tatay Digong 2022 lang po, tapos na ang pagiging presidente. Meron pa po yung may-ari po ng Nomu, no? Isang abogado po 'yan na hindi po Duterte ha. Alam ko tumitira po sa Duterte ang abogado na 'yan eh. Dinadaan po sa Patawa. Sinabi po, yung may-ari po nung Nomu na 'yon, sinabi po na hindi po napunta doon. Yung sinasabi po ni Madriaga na nagpunta siya ron para kung anuman transaksyon yun, wala rin po, hindi po totoo. Yung isa pa po, yung latest po, eto malupit. Yung sa pinabulaanan din po, may sinasabi kasi si Madriaga tungkol po dito sa Lubao na nag-withdraw daw po ng dyan daw po si Madriaga nag-withdraw ng tinatawag nating pera. Wala raw po sa Lubao na mall. Yung Tagalubao po mismo. Tagalubao, Pampanga, nagsabi po, wala raw pong mall sa Lubao. Nakatira po siya roon, doon po siya lumaki. Wala raw po siyang alam na may mall sa Lubao na mayroong bangko sa loob na pinag-withdrawhan di umano ni Madriaga. So alam niyo po, kung matinukan tao, isang kasinungalingan lang po, no? Isang kasinungalingan lang, hindi mo na po paniniwalaan. Ibig po bang sabihin, paramihan na lang po ng sasabihing totoo at hindi totoo si Madriaga? Ano po ba yung gusto ninyong mangyari? Hindi pa rin nyo binibitawan. Alam nyo po, yan po ang tinitest ng isa sa korte. Yan po ang tinitest kung credible ba yung isang tao. Once po napatunayan na siya ay nagsinungaling, di ba? Palsis 1, palsis 2, palsis 3 at 4. Bingo. Once na napatunayan po na nagsisinungaling sa isang bagay, ipagpapalagay po na yan pong testigo na yan ay nagsisinungaling sa iba pa niyang testimonya, kaya hindi na po kapanipaniwala. Ang masakit po, eto po ang masakit no? Yung pong mga pinagsasabi ninyo na binabanat kay BP Sara, tinatanggal nyo lang yung pangalan ni Madriaga, pero kay Madriaga din galing yan eh. Okay, sabi nga nito ni Bisayang Ilocano, ang hirap maging pink. Isipin mo, kiniklaim mo na desente, matalino at righteous ka, pero kinakailangan mo na ipagtanggol si Madriaga. Correct. Di po ba? Nasaan po napunta yung mga utak ninyo? Dahil po sa pagiging hater ninyo, hindi na po kayo marunong tumingin ng tama at mali.
Hindi nyo na po alam kung nagsisinungaling yung tao o hindi. Dahil lang hater kayo ng mga Duterte, wala na kayong pakialam sa katotohanan. Ang problema, yung majority po ng Pilipino, nababasa po, nakikita po yung katotohanan. Yung painting lang, simpleng painting, magsisinungaling ka. Tapos, nag-withdraw ka sa non-existent na bangko sa isang non-existent mall. Doon pa lang po, windang na ang testimonya. Dapat umatras na kayo. Tapos masusundan pa po yan ng pag-amin nito ni Benny Abante. Sasabihin ni Benny Abante, kami naman dito, hindi naman kami narito para husgahan si BP Sara. Pinaatin si BP Sara para daw hindi siya husgahan, kundi kukunan lang daw ng ebidensya. So, ibig sabihin, yung ginagawa po nila, pagkuha po ng ebidensya. Alam nyo po, maling-mali. Kaya nga, sinabi na po ng kamyembro nyo, hindi po namin kakampi to. Kamyembro nyo na hindi pa namin kakampi, dilawan na dilawan po to si Rufus Rodriguez, na yung ginagawa po ninyo, yung paghingi po ninyo ng mga salin, yung paghingi po ninyo ng mga bank record, at iba pa, no? Yan po ay fishing expedition. Tama po, sinabi po ni Abante. Maaaring hindi niya po alam yung kanyang sinasabi, pero ang sinabi niya, sila po ay naghahanap ng ebidensya. Mali po. Hindi niyo po tungkulin yung maghanap ng ebidensya. Congressman, binoto ka ba, Abante? Hindi po. Ang trabaho po ninyo, suriin yung binigay na ebidensya ng nagrereklamo. At pag hindi sapat yung ebidensya sa tingin ninyo, ibabasura nyo po yung impeachment complaint katulad ng pagbasura nyo sa impeachment complaint ni BBM. Ang problema sa mga to, mga kapatid, no? Pinangangatwiranan pa eh. Ano sabi ni Chua? Hindi po namin sagot yung alamin kung anong sinabi ni Chua. Hindi raw nila pananagutan kung nagsisinungaling si Madriaga. Teka lang, hanapin ko lang yung ano na yun. Hanapin ko lang po yung sinabi ni Chua. Kailangan precise tayo ngayon dahil nagbabantay ito sa mga fake news eh. Baka sabihin, hindi ko naman sinabi yan. Ito po yung sinabi mo, Chua. Giniit na hindi nila responsibilidad suriin kung totoo o hindi ang sinasabi ni Madriaga. Talaga? Hindi nyo susuriin kung totoo o hindi ang sinabi ni Madriaga? Bakit pa kayo naghihiring? Tatanggapin nyo lang lahat ng sinabi niya? Anak ng tinapay na hearing yan, oh. Napaka-imposible po ng hearing na yan. Okay. Ngayon, yan po yung masakit eh, no? Pinagtatanggol pa nila, alam na po ng taong bayan. Meron pong sinabi rito, yung Rappler, banata na rin natin to lahat. Si Attorney Edward Chico pala yun. Wala raw po ron na tungkol po to sa duffel bag story. Na ito pong duffel bag na to ay sa restaurant nila naganap. Wala po ron si Madriaga. Okay. Sabi po na Rappler, with no Supreme Court to rescue Sara Duterte from Congress, this time she could, as in her father's case, be destined for a crash landing. Ayan. So, hindi pa nga nyo, wala pa nga kayo sa bloodbath eh. Asa na yung bloodbath rin doon? Ngayon naman, eto naman, crash landing naman, ayon sa Rappler. Alam mo, Rappler, alam nyo kayo sa Rappler, hindi po kinakailangan ni BP Sara ng Supreme Court para sagipin siya this time. Sapat na po. Kasi
totoo naman yun, sinagip po siya ng Supreme Court nung last time, di ba? Ngayon po ba, sa mga nagaganap ngayon, kinakailangan pa rin po ba ni BP Sara yung Supreme Court para siya sagipin laban dito sa hindi po makatarungan na impeachment? Hindi na po. Sapat na po yung kasinungalingan ni Madriaga. Real talk po tayo, si Madriaga po ang sasagip. Sinungaling eh. Hindi po ba? Oh, kasinungalingan po yung mga pinagsabi. Para naman po, ngayon, ito po ang pinakamalupit po sa lahat. Kahit po direkta na nagsisinungaling, ibabanat pa rin po nila to. Oh, ito po. Ngayon po, ang pinalalabas nila, ano na lang, yung confidential fund na naman, yan pong sa COA report. Hindi nyo po pwedeng gawing basis yan para isakdal si BP Sara o ma-impeach po si BP Sara dahil appealable po yan. Hindi pa po siya hindi pa po siya napapatunayan hanggat hindi pa po final. Sa COA pa lang po yan eh. Alam po ng lahat yan. Huwag po kayong magpapadala dyan sa mga tukmol na yan na yung 73 million disallowance ay sapat para ma-impeach si BP Sara. Hindi po nila pwedeng gamitin yan dahil on appeal yan. Pwede mo bang gamitin yan? Hindi pa nga final yung pagkakasabi dyan. Oh, palpak na naman sila dyan. Eto na naman po, bago po nila. Sabi po, Sara Duterte daw po ay tumanggap ng campaign contribution from Chinese nationals. Sabi po, allegedly, tumanggap daw po si BP Sara ng 175 million cash from formally linked foreign nationals. Okay, sabi naman ni Chua, foreign campaign contributions are strictly illegal, a potential culpable violation of the Constitution and grounds for impeachment. Aba, yan ba, Chua? Kasama yan? Ngayon ko lang narinig yan eh. Kasama ba yan sa nireklamo ng mga nagrereklamo? O kayo na mismo ang nagrereklamo? Bawal po yan. No? Bawal po yung sinasabi ninyo. Kaya po fishing expedition yung ginagawa nyo. Nasa reklamo ba yan? Na tumanggap. Ngayon lang po namin narinig yan. Nasa reklamo po ba ng mga nagreklamo kay BP Sara na tumanggap siya ng campaign contributions? O ikalawa, kahit po nasa reklamo yan. Ang paglilitis po ng impeachment, nakabatay po yan, yung impeachment po, sa mga ginawa ni Sara Duterte bilang Vice President. Hindi po sa mga ginawa ni Sara Duterte bilang candidate. Di po ba? So, paano nyo po ipapasok yan? Ang tanong pa, did she violate the Omnibus Election Code? Ang ginagawa po nila, paninira na lang. Alam nyo po, wala na po yung paninira nyo na yan kay BP Sara, hindi na po tumatalab yan. Panay tamang hinala lang kayo eh. Panay, did she violate? Bakit napatunayan nyo ba na binigyan siya ng pera? May testigo daw sila eh. Tanong nyo po kung sino yung testigo. Siguro credible to. May testigo sila. Tanong nyo po kung sino yung testigo. Si Ramil Madriaga. Ibig sabihin, gumagawa po kayo ng kaso laban kay BP Sara sa pamamagitan po ng isang tao na in the first place, hindi po ay, ang tawag po dyan ay polluted source. Polluted po siya bilang hindi po siya katanggap-tanggap sa korte bilang isang testigo. Lahat po yan, akala ko naman bago eh.
Sa totoo lang po, kasi ngayon ko lang narinig, yung paratang na yan, akala ko bago na naman. Yung pala, galing lang din kay Madriaga. So, ang lahat pala ng inyong mga pinagsasabi na akala namin ay magkakaroon ng bloodbath, si Madriaga, napatunayan na nga sinungaling. O, yung, dagdag pa natin yung San Sebastian. Ay, ano ba yung SSC? Ano ba yung school nila? San Beda? Ano na nga yung school ni SSC? San Sebastian, no? Ni BP Sara. Oh, kasinungalingan. Hindi pinapayagan niya na palakasan sa eskwelahan na yan. Pero alam niyo po yung Recoletos, alam niyo po, yung palakasan na sinasabi, nawala na po yan dahil pumasa na si BP Sara. Alam niyo po, hindi, may isa pang profesor, si Contreras. Profesor dati ng De La Salle yan. Ewan ko, itinakwil na yata ng De La Salle yan. Alam niyo sabihin niya na, eto ang sabi po ni Contreras, may nakakatsamba lang daw sa bar. May pumapasa daw po ng tsamba sa bar. Putya, hiyang-hiya naman ako sa Contreras. Una, abogado ka ba? Nakapag-take ka na ba ng bar? Kaya itong mga to, sa totoo po yung mga Duterte haters ngayon, sa totoo lang po, itong mga Duterte haters, nakakahiya po. Kasi nabubobo na po sila. Kayo po ba naniniwala na pwede kang tsumamba sa bar? Ang alam ko po, tsumachamba ka lang pag multiple choice. Kahit po multiple choice, mahirap pong tsumamba. Para lang po sabihin na mahinang estudyante si BP Sara. Sukat niyong ipagkilala niyo mo ba si BP Sara Contreras? Hindi, narinig niya raw eh. Narinig niya raw mag-speech si BP Sara. Yun na pala ang sukatan ngayon yun pala ang sukatan ng katalinuhan ngayon. Yung magaling kang mag-speech, talaga, kailan pa? Kailan pa naging sukatan ng katalinuhan yung magaling mag-speech? At sino ka para sabihin na hindi magaling mag-speech si BP Sara? Tandaan nyo, Vice President siya. Iba po. Kung titignan nyo po, sino magaling mag-speech sa inyo? Si Luis Tro at saka si anong pangalan to? Si De Lima ba? Si Luis Tro at si De Lima magaling mag-speech? Ang mga Duterte ang magaling mag-speech. Ramdam mo. Nauunawaan mo. Pinasisimple nila. Maaari ang batayan mo. Hindi ko alam kung ano tinuturo niyang hinayupak na Contreras na yan. Baka speech and drama ang tinuturo mo, kaya ganun. Tama po yan. Pag ang kalaban po sa declamation contest yan eh. Pag ang kalaban ni BP Sara sa declamation, si Luis Tro at saka to si De Lima, talo talaga siya sa declamation contest. Pero ang speech po ng isang naglilingkod sa gobyerno, effective po yan kung ikaw po ay nauunawaan ng tao. Effective po yan kung tumatagos sa puso nila yung sinasabi mo. Sa tingin nyo ba mas effective si De Lima at saka si Luis Tro? Ni hindi nga sila naiintindihan ng tao. Di ba? Hindi po sila naiintindihan. English ng English eh. Hindi nila kaya managalog eh. Si BP Sara, Bisaya pa yan. Partida. Iba po yung declamation contest. Professor Contreras, Tokmol. Ikaw ang pinakabobong professor na nakilala ko. Lahat ng professor kahit papano. Hindi, contest sila ni Professor din daw yun eh. Alam nyo, mahiya kayo kung totoo kayong professor kasi ang alam ko po sa professor, hindi po lahat na nagtuturo professor. Puta, baka nagkiklaim kayo na professor kayo, hindi naman talaga kayo professor.
Ang bilis mo. Okay. Kaya po yung mga speech na yan, hindi po yan sukatan ng talino kahit kailan. Maaring magaling ka mag-speech. Oh. Pero tagos ba sa buto yung sinasabi mo? Nakita nyo ba magsalita si Baste? At saka yung tatay niya? Hindi po mananalo na declamation niya mga yan. Pero sa taong bayan, nakukuha nila yung puso. Pati si BP Sara. Totoo po, hindi po ang speech po nila, hindi po pan-declamation. Oh, pero hindi naman po dyan ang sukatan eh. Ang sukatan po, yung sinasabi mo ba, tumatagos sa mga ina-address mo ng speech mo. O yun po. O, so punta na po tayo rito. Ngayon, ang nakakabilib dito sa mga tukmul na to, alam na nga ng mga taong bayan na panay kasinungalingan to si Madriaga. Ang dami na eh. Pati yung San Sebastian Recoletos. Ha? Nagsasabi na hindi tama yan. Si Martires. O, tapos, eto pa po yung Tagalubaw. Sabi niya po, wala namang mall sa amin. Paano non-existent mall at non-existent bank inside the non-existent mall. Doon daw nag-withdraw at na pinamahagi. Dinala niya sa Malacanang. Nakakahiya kayo.